Magandang umagang muli, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Holy Spirit, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, ulit-ulit, Elementals, Universe, Ancestors, Spirit Guides, elementals, and sa mga animal spirits. And hoping okay po yung audio ngayon, ano. And later, since I have time na mag-arrange, so palit tayo ng siguro mag-ano ako, may mga aalisin ako dito sa table para mas maluwag, no? And mas clear or mas maaliwalas po yung lamesa natin for the reading, no? Dahil na rin po sa kabisihan, talaga po hindi ko na po maharap ang table ko. And syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, maraming salamat po. At still, no, andito po kayo pa, especially po sa mga subscribers na nandito po na hindi po bumibitaw and continuously is tuloy-tuloy po na tumatanggap po ng gabay from me and trust, no, not only sa akin but also kay God, no, kasi kung ano man po yung hinahatid ko sa inyo, kung ano man po yung mga sinasabi ko, it's all from God, from my vision. So it's a message from them na kailangan ko, hindi ko po kailangan sarilin, kailangan ko pong i-share sa inyo para po kung sino po yung mga makaka-resonate, at least po aware po kayo, yung di pong may same ano po yung same scenario, no? So yan po yung kagandahan ng may vision or meron pong message, no, from God. Okay, so ang dami pong cards, no, ang dami nakaharap na cards sa akin ngayon, but piling-pili lang naman po. So gagamit siguro tayo ng dalawang tarot, and yes, I think 5, 6 oracle cards ang ating gagamitin ngayon, ano. So let's see, pero okay, so we'll check the energies. Ano ba ang energy nyo ngayon? And eto na po yung pinaka-second time o second set ng ating reading for today. And alam niyo po, naiinganyo akong gumawa ng isang FB. FB na naman, my goodness. Hindi na ako na ano. Kasi nga po, di ba, nasira nga yung cellphone ko. So, kumbaga, kung magkakaroon ako ng phone na tipong pang dual SIM, so pwede ko pong gamitin yung old ko, then gagawa ako ng new, or kukuha po ako ng ibang SIM card din, gagawa po ako ng panibagong FB. No? And yun po is exclusive for, maybe doon is isang, actually gusto kong kumuha ng account, gumawa ng account na for healing and for ganito lang po. Maybe sa YouTube din po gagawa po ako ng ano doon, gagawa po ako ng panibagong YouTube channel about healing. Hindi ko lang po talaga siya pwedeng isabay dito kasi nga po dito is ako mabait ako masyado. Alam niya po yun. Hindi po baka matakot po kasi sa akin pagka kung paano ako manggamot. Gusto niyo po bang makita? So, anyway, meron naman po dyan sa videos, no, meron po dyan mga nakapost. And, again, ito pong reading na ito, or ito pong YouTube channel na to is for, kung gusto niyo pong malaman yung mga life purpose niyo, like kung ano po yung mga, kasi yung iba po sa inyo dito may mga nararamdaman, may naaamoy, may naririnig, ultimo sa panlasa, no, and mga nakikita, na hindi naman po nakikita ng iba, na halos tawagin na po kayong baliw, no. So ito po is para sa inyo to, para po alam niyo po kung ano po ba talaga ang purpose niyo dito sa ating mundong ibabaw, no. Kung kayo po ba ay tama, or para dyan po talaga kayo sa tinatahak ninyo, or meron po pong iba. Okay? So, gusto ko lang pong mag-say thank you dito po sa nagbigay sa akin ng candle na to. And syempre, bago ko po to i-gamitin, syempre inano ko po yan. May mga blessed na po yan. And gumawa po ako ng ritual din dito sa candle na to for our protection, syempre. Pero meron din po akong isang candle dito, which is the purple one, or the violet, mga ganon. Para naman po yan for, for healing na rin as well. And syempre, for my psychic kinembers, you know? So para po mas na-enhance and magkaroon tayo talaga ng swak na guidance. And ito kasi is white candle po to, no? And lavender po yung
scent niya, napakabango po. Ito po is binigay po to ng pinsan ng husband ko, and alam po nila na actually it's a Christmas gift, and talagang highly appreciated ko po yung mga ganito na nagagamit ko rin po. Kasi mahal din po talaga ang scented candle, no? Malaki na po to. Before po, nung bago pa lang po ako nang gagamot, binigay na po ako nito, pero maliit lang. As in, maliit lang. Ngayon po malaki, lavender siya. Ang ganda. Napakaganda. So, yun po is talagang loves na loves po ako nun. And, yun po. So, alam niyo po yun, small thing, no? Kailangan po natin maging grateful. Ito po is hindi to small thing sa akin. Talagang napakalaking bagay po sa akin yan. Kasi, alam niyo po, yung candle, lighting the candle is one of my, nagbibigay ng strength and power po sa akin. And also yung pagiging active. No, parang alam niyo po yun, nabubuhay po ako pagka, buhay na buhay po yung mga dugo ko, kalamnan ko. Pagkabuhay po ang mga kandila. Parang ayokong magbasa, ayokong maggamot nang wala po talagang kandila. Kakambal ko na po ang mga kandila. Kaya loves na loves din po ako ng mga candles. Talagang every time din po na nagre-ritual ako, nagsasalita po sila. As in, may mga sinasabi po sila sa akin kung ano po yung resulta, kung ano po ang meron sa kandila, ano po ang dapat kong gawin. May mga tipong ganun. Kaya po, yung communication ko sa kanila is talagang halos di napuputol kasi everyday naman po isang dadasal ako eh. Okay, so, better mag-start na tayo, no? Pero shuffle ko lang po ng konti ito kasi katatapos ko lang din po magdasal. Nag-pack din po ako ng mga deliveries. Actually, yun po is talagang too much delay na po yun. And gusto ko pong mag-sorry po doon sa mga na-delay, super delay. Kasi ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng time. Medyo ngayon lang po ako nakahinga-hinga. And I'm so sorry po talaga sa super delay. But tomorrow po talaga is pick up na po yan. Pick up na po yan. Especially po doon sa bibigyan ko po nito as my gift sana, as my Christmas gift ng ganito. Ano bang address nun? Negros Occidental, am I right? Yes, I think so. Taga Negros siya. Ano rin po siya, healer din po siya, lalaki. Andito rin po siya. I think he is also a subscriber. And, pero sa TikTok ko po, friend ko po siya. And, yung isa is Rizal, and the other one is Bataan. Yun. So, alam niyo na po yan. I know you are all watching. So, pakiintay na lang po. And again, I am asking an apology. Patawarin niyo po ako. Talaga pong, ay, ang dami ko po talagang pinagdadaanan ngayon. Actually, pagpasok po ng taon, bago po pumasok ng taon, at pagpasok ng taon, as in, sumasagupa po ako sa mga demonyo. So, I mean, sinasagupa ako po talaga. So, yung energy po talaga is very, alam niyo po yun, very tough po kasi yung labanan ngayon. So, kailangan ko po talaga mag-focus and hindi naman totally nakaka-drain ng energy, but andito yung andun po yung parang worries still, no? Mga ganun. So, kailangan lang po natin, kailangan mag-prepare and kailangan ko ng extra strength and power from God para po talagang alam niyo po yun, manalo tayo, no? Hindi po pwedeng parang lagi na lang po tayo hihingi ng action, ng tulong. Alam niyo po yung sinasabi ko na meron pong yes, talagang super powerful si God. Yung mga ascended masters ko, yung natin, and yung mga guides, no, is talagang super power naman po talaga yan. But, ang kailangan lang po natin talaga dito is, umaksyon din po tayo kung paano natin sila matatawag sa oras po ng ganitong laban, no, para po hindi po tayo madisgrasya. No, hindi po tayo kasi po pwedeng sabihin yung bida-bida sa mga ganito. Kailangan po talaga is focus. Focus, and keep on praying and asking for guidance, ask for help, no, sa mga guides, no. Actually, syempre po ang mga manggagamot is hindi lang naman po si God ang kasakasama namin. Halos lahat naman po ng manggagamot is may mga elemento rin po na diwata, engkanto, ganyan. So, angels, mga spirits, no, mga ancestors, talaga nandyan po yan. Totoo po yan, may goodness. Totoo po yan. Kailangan lang po natin silang palakasin din. Okay? So, let us pray. And sa mga makaka-resonate po, please click the subscribe button. Pag hindi pa po nakaka-subscribe, sorry po ha. Again, sorry po kung ako po yung napahaba na naman ng litanya ko, kung mga naiinip po dyan.
Huwag na po kayo mag-comment, mag-skip na lang po kayo. Kung medyo nadadaldal lang kayo sa akin, go! You are free to leave my channel. Okay, para po hindi po kayo ma-stress. At hindi rin po ma-stress ang aking mga subscribers. At ang aking mga listeners. Okay, so kalma lang. Okay, kalma lang. Okay, so let us pray. Sa ngalan Diyos sa masalangit, mahal Iso Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito, mga cards dito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood. Nang sa ganun po ay maging accurate po ang aking reading at masagot ko po kahit po din sila makapagpa-reading sa akin personally, is mabigyan ko naman po sila ng konting tulong sa pamamagitan po ng mga cards nito dahil po sa inyo. Naway kami po inyo patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilaw po sa kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ipagklase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Lalong-lalo na po ang may mga sakit espiritual. Maraming salamat po. Amen. Minsan po kasi meron po talaga mga sarado ang isip no, pagdating po sa mga ganitong atake spiritual. Sinasabi nila na hindi, hindi naman natin ma-replace po lahat talaga. Meron po talaga naniniwala, meron pong hindi, merong okay lang, tama lang, mga tipong ganun. So, kanya-kanya pong ano yan eh. Desisyones na hindi po natin pwedeng kontrahin. Okay, so what about you? No? Ano kaya magiging topic natin ngayon? Ano kaya energy ang makukuha natin ngayon? No? Sino ba dyan ang halos isa ang iniisip, isa ang katanungan? Tingnan natin. What is it? Oh, diba? So, let's see. Let's see kung ano ba ang first message. This is from the past, no? Maybe kung ano yung napagdaanan mo nitong last week lang. Maybe itong first Friday. Kasi talagang may mga attacks ng first Friday. Talagang malulupit. And ang Wolf Moon, no? Ng January 3. Okay, siguro sa January 3. Let's be specific. First Friday. Okay. So, ito yung mga naramdaman nyo ng first Friday. Okay. So, ito yung first Friday. Executed. Uy, 5 na agad yun ha. Uy. And uy. Okay, puro pa mamarusa. Oh my goodness. No? So, there's a lot of you, no? Hindi for somebody or for some of you is nakaranas po ng some kind parang hard sa paghinga. Alam niyo yun yung parang tipong meron pong naninikip ang dibdib, meron pong parang there's something na mabigat dito na nakadagan, may mga tipong ganon. May mga ganon po kayo. Why? Because of they know na kayo po is galing sa royal family, royal blood, or a bloodline nyo po is some kind na talagang anong tawag doon, nakaka-irita. No, nakaka-irita. That's why andito yung parang talagang gusto kanilang, alam nyo yun, bigyan ng sama ng loob, bigyan ng pag-iisip na hindi matino, laging galit, mga ganyan. And for some of you dito is talaga masasabi nyo, tino-torture kayo. Maybe talagang from head to toe, for some of you here, is talagang nanakit ang mga katawan that first Friday ng January, no, for some of you. And the cause of this is what? Is andito po yung siguro right after, no, kasi we have the intimate moment here na sa card, na parang right, or before, maybe meron kayong maybe nandito kayo sa time na may bonding, mga tipong ganyan, and all of a sudden, syempre, after the bonding, andito yung sweetness, andito yung, then, go to bed. So, andito na yung intimate moment. But, hindi nyo po matuloy-tuloy. It's because of talagang parang nandun na, papunta na dun, pero bigla na nakita mga katawan ninyo. Parang ang tatrangkasuhin na hindi mo, wala kayo bigla sa mood. Pero bago pa man yun, is okay kayo. No, okay yung bonding, maybe nando kayo sa for a date, date kayo, kumain kayo sa labas, or maybe nag-inom, or bonding lang, ganyan. Then, andito na yung time to rest, no? But andito yung bigla na lang,
biglang, sakit ng balakang ko, yung mga tipong. Buti pa yung mga pusa, o, di ba, naglalandian dito sa likod ko, mamaya magtataob na naman ang mga gamit ko dito. Ganun po sila. Wait lang po, mananaway lang po ako ng burial light. Ang dami ko pa naman barako, Mariosep. Ano yan eh? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang pala. Pero isa yung Diyos ko. Ano po ba buntis na yun? Pero kinakana pa rin. Okay, so now, yun. And for some of you dito, is nakaka-experience po ng parang there's something wrong sa paa ninyo. Sa pinaka-ankle, no? As in, di ba, ito, halimbawa, ito po yung paa. Ito po yung binte. So dito, madalas dito may mananakit sa inyo dito. Yung parang pagka ginagano nyo, masakit, parang may pumipitik, no? So, yan isa rin po sa mga iniinda ninyo. So, talagang, in general, talaga pong merong torture na nangyayari sa inyo. And we have the bottom of the deck is the insanity, hallucinations, no? Or maybe andito yung parang ultimo utak mo, pinaparaning nito. Ultimo utak mo is, alam mo yung ginagambala niya ng bonggang-bongga. Ganun kanya, ganun siya mamarusa, ganun siya mapanakit na tao. So, ano pa ba to? Di may kulam na naman. Ay, Joseph. My goodness. And anyway, sa mga baguhan po dito, talaga pong ito pong channel na ito, no, para po sa mga baguhan. This is more on spiritual po talaga. Meron man pong lumabas dito na parang buhay-buhay ninyo na literal, na parang, alam mo yun, normal lang. Pero, ako, madalang pa po sa patak ng ulan yun. Parang nung 2025, naglabas lang ako ng ganong reading isang beses lang. About sa household chores, keme-keme, mga ganon. Pero, hindi na po nasundan. Okay? So, ito po yung mga nakaraan ninyo, no? Ay, by the way, kukuha nga pala ako ng, anyway, mamaya na lang, siguro. Kung ano naman yung mga naramdaman nyo ng wolf moon. Nung wolf moon, first super moon ng January ng 2026, no? Yun naman ang aanhin natin. Siguro dito tayo kumuha, no? Dito tayo kumuha. Nang kung ano ba yung mga naranasan nyo ng January 3, Wolf Moon, first super moon ng January 2026. So, ano po ba ang mga naramdaman ninyo that time? And this is also the past, no? So, let's see. Tingnan po natin. Ano ba ang meron sa inyo ng January 3, super moon, Wolf Moon? Okay. Hoping na maganda naman na naging outcome, no? We have the 9 of Pentacles. Wow. 9 of Pentacles is your first card. What else? Oops, kitty oops. And the 2 of Pentacles. Puro pera ha. I love it. I mean, King of Swords. Lavine. Lavine na Lavine. Parang may ano dito, sending ano ha. Parang meron ko natanggap na ano dito ha. Spiritual gift from this card. King of Swords, Queen of Wands. And the bottom of the deck is the Sun. Galing-galing, ganda-ganda. Okay, so what about? Dito sa cards na to, sa mga lumabas or bumaba, no? So, ano ba ang message po dito? So, noong January 3, Wolf Moon, actually that is for to make the, ano parang, ibig sabihin, no, ng that full moon, no, na wolf moon is more on ano siya, abundance, prosperity. Parang alam niyo po yon, welcoming, no, the new chapter of your life na kumbaga andito po yung kayo i-blessed. Hindi po lahat is na blessed. Why? Maybe it's not really meant for others. Maybe it's really meant just for you, no, na maybe for some of you na may beliefs na about dito is kailangan magbilad, kailangan ibilad ang mga gamit, like mga crystals, no, like this, no, ito po is naibilad ko po to. And kasi ito po yung handy and the other one po kasi is too big and wala po akong paglalatagan
no? As in, nasa garahe po ako, nandun po ako sa tricycle ng bayaw ko. So, yun po yung, I mean, hawak-hawak ko po lahat ng gamit ko, hindi ko pwede ilapag. So, lahat po yan. So, isa-isa po yan. So, now is, for some of you is, dito po yung sinasabi at gusto nyo po ng prosperity and isagawa nyo po yung tulad ng ginawa ko, malaki po ang possibility. Pero syempre po, samahan nyo po ng hard work. No, huwag po tayo umasa dun sa sabi-sabi na magkakaroon ka ng ganito, may darating na blessing sa'yo, ganito, ganyan. Pero wala ka namang pagsusumikap. Wala kang tiyaga, wala kang pasensya. Wala din. No? So, syempre, yung discipline is nandun din. And actually, ito na rin yung mangyayari sa'yo. There's a success. Dito po sa Nine of Pentacles na to is, it's a success talaga. Na kahit mag-isa ka, kung halimbawa mag-isa kang nagtataguyod ng pamilya mo, if you are the breadwinner, kayang-kaya mong i-provide ang everything na needs ninyo. And what else? If about the wealth, no? I mean, ang Nine of Pentacles kasi is para kang nag-harvest na rin at the same time. Or parang dito na yung hindi mo na kailangan pang humiling kasi darating talaga to sa'yo. No, talagang merong good news, good opportunities, offers, no, na darating po sa inyo. The money as well. Parang alam niyo po yun, talagang may maghahatid sa inyo, walang aawa, walang makakaawa. No? So just balance, no, dito sa Two of Pentacles. Kailangan nyo lang po siya talagang balansin. No? And, kumbaga, kailangan mong gawing flexible ang lahat. Kumbaga, yes, kailangan mo i-allocate, no? Like, halimbawa po, kung halimbawa naka-receive na po kayo ng blessings, this time, ito is para dito, and ito is para dito, and ito is para doon. No? Parang, gumawa ka na ng divider or drawer or so kahit nga sobre lang no, para lang ma-manage mo yung mga ganung bagay. Okay? And we have the King of Swords. Wait lang Okay, so dito naman po sa King of Swords, maybe you have the parang partner. No? Maybe this is your partner, no? Or as a couple, ikaw yung yung partner mo is yung King of Swords and you are the Queen of Wands, no? So dito, as your partner, or maybe ikaw din, maybe kung ikaw din ay babae, pero yes, andito yung divine feminine ka, but at the same time, divine masculine ka din. No, so you have the power, no, and pagiging, alam mo yun, yung tipong napakalikot ang utak mo. Kumbaga marami kang ideas na mabubuo this year, this January. Not only this month, but also sa mga susunod pa mga buwan. And mas parang mas na-realize mo or parang kung dati mabait ka or dati andito na disiplinado ka, pero ngayon po is magdodoble o magti-triple yan. Parang masyado ka magiging mabait ngayon, no? Pero no, parang mabait ka or maybe andito yung magiging disciplinary ka or disciplinarian ka, pero may pagka-militar. Alam mo yun, kasi may sword ka So, andun yung bravery, no? And buo ang loob talaga. So, and yung pagiging honest, no? Is andyan lalo. Mas ma-enhance yung morals, no? And also, yung nga sinasabi ko, yung self-discipline, no? Is andito rin. For the Queen of Wands naman, is kumbaga, andito yung, syempre ikaw is a divine feminine here, no? So, andito yung, kahit na divine feminine ka, actually, divine feminine is very soft, no? Loving, nurturing, caring, ganun siya Pero ang nag-highlights po dito as a Queen of Wands, no, is andito po yung more on nurturing ka, more on caring ka this year or ito yung naging parang magiging outcome or parang ito yung basbas sa'yo ng Wolf Moon, no, yung pagiging Queen of Wands mo na magiging energetic ka, as in very strong, no, and passionate din rin at the same time. Pero kahit na ganito na parang meron kang ganitong energies, no, is still andito yung kaya mo pa rin maging ikaw. Like kung halimbawa ikaw is kalog, ikaw is palatawa, joker ka, ganun ka pa rin. No, pero lahat ng mga ugali nito, no, from this Nine of Pentacles to King of Swords is kahit na ganyan ka, na parang makikita na may tapang ka,
buong loob mo, palaban ka, but still andito yung pagiging soft mo nga. Kasi nga you are divine feminine. Queen of Wands kasi sa dito yung talagang malambot din ang puso ni Queen of Wands eh. Especially po sa mga ano to, nature, no? Sa mga ganyan. So, parang for some of dito mahihilig po sa halaman, mahihilig po sa bulaklak, mga ganyan. Or maybe andito yung talagang gusto mong maglalabas, pumunta sa mga nature like bundok, beach, ganyan, park, mga ganon. Mas prefer mo yun kaysa pumunta sa mall, no? What else? Pumunta somewhere na parang wala kang mang mahihita, kundi gastos. Charot. Okay, so yung mga ganon. And as the bottom of the deck mo is the sun. Actually, ito yung pinaka parang highlight, no? Pinaka-highlight sa'yo. Talagang on top of it, no? Sa lahat na to, since parang ang ganda ng dating sa'yo ng full moon, na wolf moon, ng January 3, no? Is andito naman yung kumbaga, the sun is yours, and the horse, the year of the horse tayo, and look at it, my horse, di ba? So, andito yung talagang nasa iyo yung ano ngayon, pabor. Pabor na pabor sa iyo ngayon itong buwan na to. Talagang yung happiness na gusto mo, joy, fun, everything, good fortune, yung mga ganyan. Kumbaga yung positivities nandito lahat. Pasok na pasok ka. And hoping, no, not only for this month. Pero ito po yung, kasi itong full moon na to, itong new moon, itong wolf moon na to, yun po yung hatid sa inyo eh. Kung ito po yung pumasok po sa inyo, sa inner self ninyo, buhat-buhat, dadali nyo na po ito hanggang end of this year. No? So, basta ano lang po kayo, maging updated lang din po kayo. And, sa mga naka-experience naman po nitong mga pighati na to, itong mga attacks, spiritual attacks na to, asahan nyo po na meron po kayong healing after nyo po magbilad or makita ang wolf moon na yan. Wolf moon is a very, alam nyo po yun, for me, no, it's a very, kumbaga powerful din. No? And nandito yung, ang wolf po kasi pagdating sa gubat is, yung iba, minsan po, naghahari din po sila. Kumbaga meron din po silang authority or meron din po silang power. Hindi po sila basta-basta rin po nagagalaw ng mga wild animals, no? Kasi po meron din po silang strength or power talaga to defend themselves, no? So, ganun din po kayo. So, anuhin niyo po to. Kumbaga, kung meron po dito mga parang ayaw nilang maranasan niyo po to, itong mga magagandang bagay nito na dumating, na nangyayari dahil nga sa wolf moon. Kaya gusto po nila kayong patigilin. Gusto po nila kayong matigok, gusto nila magkasakit kayo, etc. Hindi kayo makakilos, ganon. Hindi kayo pursue, no, sa mga missions ninyo because of they know na ito po yung magiging path ninyo this year. No? And andito yung naging present ka sa paglabas ng full moon. Pero ang full moon po nung nakaraan, yung wolf moon, nagtago po Cloudy po kasi that night. Cloudy. Pero I'm so, maybe it's my night. It's not my day, it's night. So, andito po yung talagang nakita ko, shock. Sabi ko, shock, sa tago na naman. Sabi ko, ang kapalang ulap. But thankful po ako at ako po pinagbigyan, lumabas po siya. Kahit po nagdadaan yung mga ulap, pero siya po parang bumaba na po siya ng konti. Yung ulap is dito na po nagdadaan sa likuran niya. Ang ganda. And may picture po ako ng kaso sa FB ko po pinost. So, that's your reading on this deck, no? So, the sun is giving you some clarity as well, no? Sa mga nangyayari. Kung meron pong para nagdi-deny, or meron po kayong mga gusto nyo pong malaman talaga ang katotohanan, eto na po yun. Eto na po yung time na yon na parang wala na po pwedeng manling lang po sa inyo. Nobody but you. Okay? So, let's see. Again. Ito natutuwa po ako dito sa card na to kasi may mga ano nga po ako dito kasi may mga zodiac signs po ako. Kaya siguro madalas ko na po itong gagamitin. Or baka gumawa po ako ng another oracle card na meron po mga ganung zodiacs. Actually, meron naman po akong cards na ganun. Na cards. Kaso, siguro may mix ko na lang po siya sa ibang cards. Parang pag-iisahin ko. Pero pipili pa po ako kaya ko siya i-prepare. Pero po ako dyan meron akong crystals, mga ganun. So,
Kaso kailangan niya po ng mix-mix. Okay, so ano po ba talaga naghihintay ngayon dito sa aking mga tagapanood? Ngayon pong month of January. Month of January muna tayo. Wow, proposal soon. Siyempre kuha muna tayo ng mga ilang cards, no? Para mas may clarity. Cancer. Say present, Cancer. Oh my God. Share your gifts and abilities. Share your blessings sa bottom of the deck. So, actually, may mapopropose po sa inyo. Or maybe, there's some collaborations na darating po sa buhay nyo. That's a good news. No? But, and this is for the Cancer as well. But, parang yung Cancer na to, yung Cancer zodiac na ito, Cancer energy, is, may nararamdaman po kayong something sa katawan ninyo. Or maybe, ito pong reading na ito is for Cancer zodiac sign, which is pinanganak po ng June 21 to July 22. Yun po yung ano. And, ito po yung mga naranasan ninyo. You know? But still, for sure, ikaw is, maybe you're a healer also, or a tarot reader. But alam ko, ang pagkakaalam ko sa mga ganito is hindi po to para i-allow ni God na hanggang dito ka na lang. Natitirikan ka na lang ng kandila for the whole life. Or maybe mag-i-end ang life mo dahil dyan. Ibigyan natin ng some clarifications pa yan. Okay? More messages po, please. Meron pa po bang ibang involved aside dito sa Cancer? Proposal. And under the proposal is gusto ka niya. No, lalaki man to, babae, ano man gender nito, gusto ka niya. Ito po propose siya sa'yo. So, maybe meron dito mga kasalan magaganap. No? Possible na ganun. But parang may black magic. So, ibig sabihin, meron po kumukontra. Merong ayaw ka maging masaya or kayo ng couple, as a couple. Ayan. And we have the Scorpio energy. Scorpio din, maybe you are the Cancer and itong nagkakagusto sa'yo is Scorpio. Or nagkakagusto sa'yo, or I mean, karelasyon mo na ngayon. Possible na ganun. Stay in love. Oh my goodness. So may third party. Third party and embrace. God warned them. Okay, so you still stay in love, no? Even, so ang nangyayari po ngayon dito, parang nagkakagulo kayo ngayon ng person mo. Maybe madalas kayo mag-away ngayon, pero nandito kayo na sa proposal. Maybe nakapag-propose ito sa'yo, talagang ikaw ang gusto nito. But meron pong third party na naghuhumiyaw na parang ayaw kung matuloy ang kasalan or proposal. I mean, proposes tapos na eh. Hindi, magpo-propose pa lang pala, sorry, kasi it's proposal soon. So, magpo-propose pa lang pala to, sorry. But, andito yung black magic candle na ang third party po ang gumagawa para harangin tong proposal na to. Kung kayo pong dalawa is sinasabi nitong Cancer and Scorpio is stay in love. But andito po si third party na gumagawa po nito No? So, parang wala kayong karapatang sumaya. Yan yung gusto niya mangyari. Anything else? My God. Cancer space. Cancer space by yun nga, insenso, ganyan. Mag-salt bath, no? But andito yung mag-apologize. Maybe mabubuko mo to, no? Or nabuko mo na. Or may kutob ka ngayon. No? Pero one of these days is mag-apologize to sir dahil ito sa third party nito. Maybe magkakaroon ng bookingan or talagang nararamdaman mo na or may ebidensya ka ng hawak na gusto mo lang magsalita sa itong si Scorpio or si Cancer. Mga ganun. Lucky. Maswerte ka.
kasi nasa iyo pa rin ang success, no? So, ibig sabihin, hindi magwawagi sa third party. Nasa iyo pa rin ang huling halakhak, darling. Okay, so nothing to worry. And nagle-level up ka. So, ibig sabihin, mas bongga ka sa kanya. Or parang mas, dahil sa nalaman mo na may third party involved, mas nagpaganda ka siguro kung babae ka, nagpamacho ka kung lalaki ka, nagpawala ka ng tiyan, mga tipong ganon, nagpakulay ka ng buhok, mga tipong nagparibad ka. Basta mas ano ka ngayon, may glow up na nangyayari. So we have this childhood trauma, career and financial success. Career and financial success. What else? Release and embrace new possibilities. Okay, so andito yung nag-level up ka talaga. Kahit na sabihin natin ikaw is talagang may mga traumas from the past, no? Maybe andito yung bumabalik-balik din sa'yo minsan yung treatment sa'yo ng mga tao before, even siguro nung mga younger days mo, mga tipong ganyan. But, andito naman yung kailangan mo lang talagang, katulad niya parang niloko ka, parang ito na naman, parang nasaktan ka na naman. So, parang nag-flashback sa'yo lahat yung mga nakaraan mo. Lahat ng mga traumas mo bumalik. Kasi ito is traumatic din to. Nung kakaroon ka ng third party, talagang mahal na mahal mo yung person mo. And you do your best, no? Para lang mag-click or magkaroon ng stronger relationship. But then, nandito talaga yung may third party. But don't you worry. Kasi ito naman is may gumagawa po. Ang ginagawa po ng third party is to manipulate or ma-brainwash ng person mo. Hindi po gusto to ng person ninyo. Dahil ang person niyo po is talagang gusto niya na mag-propose po sa inyo at matay or magkaroon kayo ng cord, alam niyo yun, magkadikit na kayo, no? So, still nandito naman yung ikaw pa rin ang sinasabi niya na nga nilang well-blessed, no? Ikaw pa rin. Lahat ng success is nasa sayo. This year is hindi mo to panahon para mag-break, para magkaroon ng separation. Ito is for the positive thing na darating sa buhay mo. Though, talagang kailangan mong pagdaanan to mga masasakit na pangyayari na to. Maybe because of just to prove na talaga bang kayo ba talaga para sa isa't isa or talagang i-let go mo na tong taong to. But, when it comes to financial kasi, talagang bongga yung pagkakaroon mo ng growth. Talagang magle-level up ka dito. Maybe magkakaroon ka ng promotion or magkakaroon ka ng raise, no, sa sahod mo, or maybe pupunta ka sa iba, sa abroad, no, for seminars, mga tipong ganun. So, you just need to release and embrace the new possibilities, no? Parang, hindi naman sa come what may, pero andito parang just go with the flow ka na lang muna for now, no? And, if talagang love mo to, tong person mo na to, and gusto mo siya makawala dito sa black magic na to, no, is, kailangan mo lang siya talagang tulungan, no, and for sure, kasi iba naman po talagang naniniwala sa mga ganito. I mean, sa mga spiritual attacks, no. So, pwede naman po yan na ipagawa po ninyo, like ipagamot po ninyo. So, may pamamaraan naman po kami mga manggagamot sa ganyan para po ma-heal yung person ninyo. Okay? So, tingnan natin kung ano ba yung ginagawa talaga nitong third party na to sa person mo, no? Let's see. Ano ba talaga ang ganap? Bagsakan na naman ang gamit. Okay, so let's see. Open your heart. This is for your collective heart. Open your heart. It will help you attract more love. Parang ano lang, parang alam mo yun, parang kahit hindi pa siya nag-apologize, dahil alam mo naman na may sapi ito, parang kailangan mo lang siyang intindihin. Ganun. And move on. No? Huwag mo ikulong ang sarili mo sa ganung sitwasyon. Dahil hindi lang naman siya ang under nitong black magic eh. Ikaw din eh. Dalawa kayo dito eh.
Dahil nga, alam mo yon yung tipong nandun na kayo sa intimate moment, pero parang bigla kayong binigyan ng karamdaman bigla. Bigla kayong naging matanda. Magkalang 30 anyos lang kayo, 35, 40. Tapos biglang naging nung nakahiga na kayo, naging 80 years old na yung edad nyo dahil ang dami na nananakita kasukasuan sa inyo. Mga ganon. No? So actually, itong mga ito, for some of you is, ang gusto ng gumagawa talaga is mag-end talaga yung relationship ninyo. No? Confirmation. It's a love spell. So, meron po talagang gumagawa ng mangkok sa inyo. That's a confirmation. Yan yung ginagawa. And talagang gusto nilang matapos para silang makapag-umpisa. That's the cycle. Tapusin ang relasyon ninyo at sila ang magmumutawi. Ganun. Pero under naman ng black magic yung person mo. Or siguro ikaw. And nandito yung daming kasinungalingan ng ang aabutin ninyo. I mean, alam niyo po yung person nyo dito. Wala na pong sinabing tama. Lahat kasinungalingan. And ito is a big challenge sa inyo. And actually, yung inner healing po na gusto nyo, andito yung pinipilit nyo po na magkaroon ng inner healing, but parang ang hirap, parang hindi nyo po magawa. Na still kasi andito yung talaga nasisinungaling yung person ninyo. And under pa rin po siya ng gayuma. Yung mga ganyan po kasi is may pamamaraan po yan. No, ako po may pamamaraan din po dyan para po talagang matali na po siya sa inyo. At yung iba naman po is may iba din po pamamaraan. No, iba-iba naman po talaga yung kakayanan namin ng mga manggagamot pagdating po sa mga ganito. And sinasagawa po yan by ritual. No, hindi lang po yan basta gamutan. Okay? But kung hindi na po uulit, alam niyo po yan kasi meron po talagang mga desperada na tao na talagang ayaw bitawan din yung mga ginawa nila ng gayumay. No? Yung mga ganun po, dapat po doon talaga pumunta sa mga magagamot like me or sa iba pa po na malapit lang po sa inyo para po hindi po kayo mahirapan is yung pasapi po. No? Para po magkausap. No? And kasi po pagka pinasapi po, makakaramdam po ng pananakit yan. No, syempre po mapaparusahan po yung mga yan kasi nasa itiman po yung mga iyan at kami po yung nasa putian na magbibigay ng parusa sa kanila and mga arkanghel naman po ang gagalaw po dyan. So, mas maganda po yung ganun para po matigil. Then, to follow na po ang mga rituals. Okay? So, all in all, no, is kailangan nyo lang po ngayon is extra care and pinaka-the best po talaga dito is pumunta po kayo sa manggagamot para po pabaklas yung black magic na yan. Kasi po, end of this day, pagka nagtagumpay po to at push po yan, andun po nga sinasabi sa kanyo, kung kayo ay nasa 40 years old lang, pero gagawin po kayo 80 years old niyan. Merong tatanda, merong dudumi ang muka, merong po mga ngayayat, merong pong sobrang sakit ang mula ulo hanggang paa. May mga ganun po eh. Sari-sari po. Nakakapraning po ang mga atake ng mga magkukulam ngayon, sa totoo lang. Masyado po silang aggressive. No? Talagang ayaw nila magpatalo sa putian. Gusto nilang iangat ang kanilang bandila. Pero hindi po mangyayari yun. No, 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 no. Okay? So that's your reading for today and hoping po na may napulot naman po kayo ng mga aral at magsilbi pong gabay sa inyo sa araw-araw. And pwede nyo naman po i-replay yan para po talaga pong mag-sink in sa inyo at maintindihan nyo po yung reading. Okay, so sa mga hindi mo po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating link. Okay? So maraming salamat po sa inyo at dito na po tayo sa healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope, and love and light. Bye!